Pagkatapos nga po mga idol na maipanalo ng Golden State Warriors ang huling 5 laro, magkakaroon muna ang team ng 2 araw na pahinga bago harapin ang 4 na magkakasunod na contender na sisimula ng Sacramento Kings, New York Knicks, Denver Nuggets at ang Milwaukee Bucks. Kaya dito na nga talaga tunay na matetest ng Warriors kung totoo nga ba talagang lumakas na ang lineup matapos nilang makuha si Jimmy Butler. At ayon sa balita ngayong araw ni Anthony Slater, inaasahan na makakapaglaro ng muli next game laban sa Sacramento si Jonathan Kuminga matapos ang ilang buwan na pagkawala nito dahil sa pagkakaroon ng injury. Kaya sigurado nga po na mas dadami lalo ang option ng team sa opensa at depensa. At ang problema lamang ngayon ni Coach Steve Kerr kung papaano nila ito mailalagay sa rotation dahil kapag ginamit nila ito, mag-aagawan sila ng pwesto at playing minutes ni Moses Moody na maaaring makaapekto sa kanilang mga laro. Samantala, alam naman nga ninyo na isa sa mga pinakarason bakit kinuha ng Lakers si Luka Doncic sa isang trade upang paghandaan ang future ng prangkisa pagkatapos ng pagre-retiro ni LeBron James. Kaya ngayon na matagal na mawawala si LeBron dahil sa injury, may ilang mga analyst nang nagsabi na eto na nga daw ang tamang oras para patunayan ni Luka na kayang-kaya niyan dalhin ang prangkisa nang wala si LeBron. Siya nga ang main man ngayon at kailangan niya itong buhatin. Pero hindi lang naman si Luka ang kinakailangan ng Lakers dahil maging ang mga role player kailangan mag-step up. At ayon sa isang source, matapos ngang mawala sa lineup last game sina Jackson Hayes at Dorian Finney-Smith, inaasahan na babalik na ito laban sa Milwaukee Bucks. At dahil sa 2 starter ang magbabalik sa wakas, siguradong makakasabay na nga sila sa pisikalan na laro. Sa kabilang banda, in-upset nga po ng New Orleans Pelicans ang Los Angeles Clippers 127-120 matapos mag-step up ang 7 player na nagtala ng double digits na pinangunahan ni CJ McCollum na nagtala ng 23 points at higit sa lahat si Zion Williamson na merong triple-double, 22 points, 10 rebounds, 12 assists. Kinailangan pa nga po ni Zion na ipinakita ang kanyang tunay na potensyal at lakas sa loob ng court upang mabuhat ang team sa panalo na ikinatuwa rin naman ng napakaraming mga fans. Kung ganyan lamang nga daw healthy ang katawan ni Zion kada taon, siguradong makakapag-compete ang team sa titulo. Pero kahit ano man ngang gawing performance ni Zion, meron pa rin ang babati ko sa kanya kagaya na Shaquille O'Neal na hindi na-impress sa batang superstar ng Pelicans. Ayon sa naging pahayag nito, wala nga daw kamangha-mangha sa pinakitang laro ni Zion since lahat rin naman nga ng mga players madaling nakakapagtala ng 20 points. Kaya gusto nga niyang makita na ito ang gumawa ng mas nakakamanghang performance sa mga susunod na laro.